Aral po ng salita ng ating Panginoon. Our sermon text will be the next set of verses doon po sa ating nakaraang mga talataan. We're still at 1 Corinthians chapter 10, but this time, tayo po ay magpo-focus sa verses 14 hanggang verse 22. Basahin ko po siya mula sa FSV translation. Ito po sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal ko, layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kinakausap ko kayo bilang matitinong tao. Kayo na ang humatol sa sinasabi ko. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Sapagkat may isang tinapay at tayong marami ay isang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang Israel ayon sa laman. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga alay ay kabahagi sa dambana? Ano nga ang ibig kong sabihin? Na ang alay sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Sa halip ang mga bagay na iniaalay ng mga pagano ay iniaalay nila sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw kung kayo'y maging kabahagi ng mga demonyo. Hindi ninyo maaaring inuman ang kopa ng Panginoon at pati ang kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Ibubunsod ba natin sa paninibugho ang Panginoon? Mas malakas ba tayo kaysa Kanya? Ito po salita ng ating Panginoon. Sana po tayong pagpala ng mga talatang ito. Tayo muna po'y manalangin at humingi ng paggabay ng Panginoon sa atin. Kami po'y nagpapasalamat sa mga talatang muli mo pong inihaharap sa amin para po sa amin pong patuloy na paglago sa kabanalan. Busugin mo po ang aming kaluluwa, yung Panginoong Diyos. Dalhin mo po ito sa kapahingahan. At sana po, Panginoon, dahil mahal mo ang iyong mga tupa ng lubos, ako po ay tulungan mo na makapagpahayag ng may katapatan, Panginoon, at iiwas mo po sa pagkakamali as we journey through the text. Paalala mo rin po sa akin na ako may nangangailangan ng mga bagay na aming mapupulot mula po sa aming mga talata o aming Panginoong Diyos. Ilayo mo po kami sa mga kaabalahan. Ilayo niyo po kami sa lahat po ng mga tukso at kasalanan na maaaring makahadlang sa aming pakikibahagi sa iyong salita bilang paghahanda na rin sa aming pong paglo-Lord Supper sa linggo na ito. Maraming pong salamat o aming Panginoong Diyos. Nawa po ay muli mong pakilusin ang iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong anak. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So habang nagpapatuloy po tayo sa 1 Corinthians chapter 10, atin pong tingnan ng bahagya yung nakaraan natin mga talata. At least, nung mga nakaraan, ang pinakatema niya ay tungkol sa pagbibigay ni Apostol Pablo ng kamalayan o paalala sa mga mananampalataya ng Korinto na maaari din tayo na matuto sa kasaysayan, particularly sa pagkakamali ng iba. So nakuha natin yung prinsipyong iyon dahil ang ginawa ni Pablo sa kanyang pagpapatuloy na paghihimok, pagsasaway, pagtatama sa mga taga-Korinto, bago siya dumako sa ating mga talata ngayon, ay pinaalala niya kung paanong nahuhulog ang mga Israelita sa mga paghihimagsik sa Panginoon matapos ang katakot-takot na mga pagpapala na pinapahakot sa kanila ng ating Panginoon. Gaya ng presensya ng Diyos sa pagsama sa kanila. Napakahalaga ng presensya ng Diyos sa buhay ng mga tao ng Diyos. Sa halip na sila ay bigyang parangalan o bigyang parangal ng Diyos because they are blessed with His presence, ay nakuha pa nilang maghimagsik, mahulog sa mga pakikiapid, sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa mga pagreklamo at iba't iba pang mga kasalanan na ating namataan nung mga nakaraan nating talataan. Nakikita doon na kailangan natin talagang suriin ang ating mga sarili kasi bagamat ang mga pagpapala ng Diyos ay napakagandang bagay na matanggap ng kahit sino, but it is never the determiner whether or not we are truly His. Makikita natin ang bayan ng Diyos na pinili ang bayang Israel. Pero ang tawag sa mga tunay na mananampalataya noong mga panahong yon at maging sa mga panahong darating pag ang pinag-uusapan natin is yung bayan ng Israel by blood or by nation, ay walang iba kundi mga remnants. Mga remnants. Kaya kung makikita nyo, doon sa nakaraan nating talata, makikita nyo doon yung ilang beses na pagsasabi ni Apostol Pablo at lahat sila. 5 times yon doon sa nakaraan nating talata at lahat sila ay binautismuhan kay Moises, binigyan sila ng namumuno, lahat sila ay nakatanggap ng mga ganitong pagpapala. Tapos makikita nyo sa verse 5 yung nakaraan nating talata, ngunit hindi nasiyahan ng Diyos sa karamihan sa kanila. Doon makikita natin the nation, kaya tinawag na ninuno din,
Ano kasi, ang tinutukoy doon is yung paghahambing ng dalawang mga piniling tao ng Diyos. In the Old Testament, they were the Israelites. At ang fulfillment nun, not replacement but fulfillment in the New Testament, is none other than the church. Pero for both communities, although better lagi ang church kasi ang church ang fulfillment, for both communities of God, laging nandun yung panawagan na tayo magsuri ng ating sarili. Sapagkat alam din ng Panginoon na matapos na mapawalang sala, ang mga tunay na mananampalatayang kabilang sa kanyang komunidad ay magkakasala pa rin tayo. We always have that sense of remaining sin. Habang tayo ay naririto, sabi nga ni John Owen, he calls it as indwelling sin. Sumulat pa siya ng aklat, actually ng lecture na ginawang aklat, patungkol sa paksa na ito. Subalit, makikita natin na bagamat may mga pagkakasala pa rin nagaganap sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, ay dahil may pangako din si Kristo ng pakikisama niya, ng pamamaraan, kalakip ng mga tuksong dadapo sa atin. Kaya ito'y makakayanan natin, ika ng ating teksto, 1 Corinthians 10:13, nung nakaraan. Tayo ay may magiging pagpalag, for a lack of a better word, na pwedeng gawin at inaasahang gawin dahil ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kanyang presensya, ng lakas, mga kasangkapan ng biyaya, pati isa yun sa mga bagay na pinagtagumpayan ni Kristo in Hebrews 2:18, dahil nga siya rin mismo ay tinukso, siya'y makatutulong sa mga tinutukso. That's in terms of justification. Dahil pag binalakbay niyo yung context ng Hebrews 2, it pertains to justification, but it has its extended application even in our progressive sanctification. Hindi nakukutulong sa atin. Kaya nga kung tayo ay inaakala natin tayo nakatindig, tayo'y mag-ingat na baka tayo mabuwal, or if we think we're secured or we stand, take heed lest we fall. In 1 Corinthians 10:12, into context, first, ay kung akala natin tayo ay malagong-malago na, iisipin natin na hindi na ako mahuhulog sa ganitong tukso, mag-iingat tayo at baka tayo mahulog. At ikalawang aplikasyon din noon ay sa ating pagsusuri ng ating sarili, kung akala natin tayo is yung tinatawag, diba, eternal security. Hindi ko sinasabing nawawala ang kaligtasan, pero suriin natin ang ating mga sarili kasi baka self-deceive tayo na akala natin na tayo talagang nakatindig. Yung pala ay tayo ay mabubuwal. Dahil meron tayong tinatawag na ebidensya o katibayan ng ating pagpapalaya. Diba, gagamitin ko yung word na pagpapalaya, pwede rin pagpapawalang sala, kasi kung titingnan nating mabuti, isa sa mga pinakaunang bagay na natamo ng mga Israelita mula sa ating Panginoon during their time is pinalaya sila from captivity. At tayo rin, whom the Son sets free is free indeed, pinalaya sa captivity of sin. Kaya nga meron tayong inaasahang paglaban sa mga tukso at marami pang iba na maaaring magdulot sa atin na tayo ay magkasala. Ngayon ay patuloy pa rin si Pablo na idinidirect ang mga mananampalataya ng Korinto sa kasaysayan ng mga Israelita. Paano po natin nasabi yun? Dahil dito, makikita natin na muli niyang sinabi dito sa ating teksto na muli nating tingnan, verse 18. Tingnan ninyo ang Israel ayon sa laman. Kumbaga, bahagi pa rin to ng kasaysayan na dinidirect ni Apostol Pablo para matuto yung mga taga-Korinto sa kanilang mga padalos-dalos na ginagawang pagkakasala, para kanilang muling suriin ang kanilang sarili. At ang pinakaunang ina-address ni Pablo, di ba naglista siya ng mga kasaysayan, ng kinahulugan ng Israel na kasalanan, tapos kasama doon ay sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Tama ba? Alam niyo yung history na yon. Actually, multiple times nangyari yon sa history ng Israel. Pero isa sa mga notable na madaling pumasok sa isipan natin bilang mga Kristiyano, knowing the history of Israel, is yung nung si Moses ay pinakyat sa bundok ng Panginoon para kunin yung kautusan. Pagbaba ni Moses, several days later, mahaba-habang mga araw ang lumipas, sa pagkainip, ginawa na lang dahilan yung pagkainip ng mga Israelita. Pagbaba ni Moses, iba ng Diyos ang kanilang sinasamba. They have made a God of their own. Makikita natin sa ating teksto, kaagad-agad matapos yung paalala ng kasaysayan ni Pablo sa mga taga-Korinto in verse 14, matapos sabihin sa verse 13 na pag tayo ay tinutukso, may way out, may binibigay ang Diyos ng mga way out dahil tapat ang Diyos,
Ang Panginoong Hesukristo, pinagtagumpayan yan, siya may tinukso, kaya makakatulong siya sa mga tinutukso, may mga means of grace at marami pang iba. Tapos verse 14, eto tayo. Isa sa mga bagay o mga kasalanan na nakalista sa kasulatan ng may consistency, na kung saan tayo ay hinihimok na to flee. Diba? May mga sin that we have to confront head on. But there are sins that we should flee from. Alam natin, isa sa mga pangunahing sins na inihimok na kasulatan sa mga mananampalataya, lalo na to flee from, is sexual immorality. In any way, shape, or form. Pero makikita rin natin, one of those sins na hinihimok tayo to flee from is the sin of idolatry. If you have your ESV Bibles or English translations sa inyo, makikita nyo doon yung verse 14 ay, Beloved, flee from idolatry. Sa ating Tagalog translation, kaya mga minamahal ko, layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito isang napakahalagang bagay na paalala sa mga taga-Corinto during their time. As marami silang mga padalos-dalos na ginagawang paggamit ng kalayaan na hindi nila iniisip na sila pala nagkakasala na sa paggamit nila ng kanilang kalayaan, or iba sa kanila ay aware naman na sila ay nagkakasala na, pero dahil patangay lang sila ng patangay sa pita ng kanilang laman, kasi iniisip nila sila ay nakatindig. Diba sabi nga ni Paul, the gospel in which you stand. Wala namang masama doon. That is where we all stand. But nonetheless, we have to examine ourselves if we truly are in the faith. Lagi rin sinasabi ni Pablo yun, ganun niya inend yung kanyang 2 Corinthians na aklat in 2 Corinthians 13, particularly verse 5. Hinimok din ni Pedro yung sa 2 Peter to make our calling and election sure. Isa yung sa mga bagay na kailangan natin na tandaan. At alam natin na ang journey ng isang Kristiyano all throughout his lifetime is a journey of cleansing of all our idols. Tama ba? Bilang tayo ay maglo-Lord's Supper, pinapaalala natin din sa ating sarili yung pangako at katuparan ng tipan, ng bagong tipan particularly. At sa Ezekiel 36, isa sa mga pangako na nakalakip sa tipan, nung pinapangako pa lamang ito, sa bagong tipan, ang sabi doon, ay tayo ay lilinisin ng Diyos sa lahat ng ating mga Diyos-Diyosan. I will sprinkle clean water on you and I will cleanse you of all your idols. Sprinkle clean water is the word. Pwede rin si Christ, because Christ is the water of life. And as we are sprinkled by that clean water, at patuloy din tayo na i-sprinkle sa ating sanctification through the Word of God, which is the water then na ginagamit minsan as reference to the Word sa Biblia, we are being cleansed of all our idols. May mga nagsasabi nga throughout history ng mga mananampalataya that this is a lifelong journey of cleansing of all our idols. Dahil ayaw natin na tayo ay mga nagpapakilala bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, sumasamba sa tunay na Diyos, ngunit tumatawid sa ibang ilog. Di ba minsan mayroon tayong na mga kasabihan na naririnig na huwag tayong, kumbaga, nangingisda sa dalawang dagat, o di kaya naman huwag tayong naglalakbay sa dalawang ilog, at marami pang iba. At dahil tipan din ang pinag-uusapan natin dito, di ba? Yung covenant itself. Kung gamitin natin yung illustration ng marriage, ang covenant laging may sign. Tama ba? Sa marriage, kumbaga parang culturally speaking, naging sign of covenant ng marriage is yung sing-sing, for example. Diba kung ikaw ay Kristiyano, for example, at ikaw ay ikinasal, hindi nang sagwa namang tingnan na ang iyong wedding ring ay dalawa. Ano? May isa dito, pero parehas wedding ring. Iyon ay isang bagay na nagsasabi na dapat ay isa lamang ang ating katipan pagdating sa ganong klaseng bagay. At pag titingnan natin na ginagamit na usual illustration between Christ and the church, malimit ginagamit yung marriage. Tama ba? Relationship between Christ and the church. And among the covenant signs na binigay sa atin ng Panginoon, to signify and to remind us of that, at para sa mga makakasaksi, to let people know that we are covenanted with Christ, is the Lord's Supper. Ang hapag ng ating Panginoon. Kumbaga, providentially speaking, talagang tumiming ng ating teksto ngayon as we are faithfully expounding the book of 1 Corinthians. Itumapat sa isang text na Lord's Supper direct. Lord's Supper direct.
At sana sa mga oras na ito, makita natin yung kagandahan ng Lord's Supper, yung reminder sa pamamagitan ng Lord's Supper that we are Christ's, at yung reminder na because we are Christ's, dahil tayo ay kay Kristo, hindi na tayo pwede na makibahagi sa mga Diyos-Diyosan o iba pang mga bersyon ng pakikibahagi sa mga Diyos-Diyosan dahil tayo ay kay Kristo na. Kung binasa nyo na dati yung 1 Thessalonians, makikita nyo doon na isa sa mga ipinapaalala ni Pablo bilang pasasalamat ni Pablo sa mga mananampalatayang iyon ay balitang-balita daw na ang mga taga-Thessalonica have what? Have turned. Diba? Ang nangyari sa kanila, sila ay dating sumasamba sa Diyos-Diyosan. They have turned away from idols in order to worship the true God. At lahat tayo ay dapat ganoon. Kapagamat may mga hamon, may mga tukso na tayo ay matangay na mga nalalabi na mga Diyos-Diyosan o di kaya naman ay mga minamanufacture na Diyos-Diyosan ng ating mga nananatiling kasalanan, eh tayo dapat sa ating pagpalag gamit ang mga kasangkapan ng biyaya ng Diyos, ang paalala ng ginawa ni Kristo sa atin na kasama yun sa mga bagay na ating mapupulot sa banal na hapunan, ay tayo ay lumayo sa ating mga Diyos-Diyosan upang patuloy na sambahin at lumago sa pagsamba sa ating nag-iisa at tunay na Diyos. Hindi tayo pwedeng nakikisalo sa hapag ng ating Panginoong Hesukristo while at the same time ay nakikisalo sa hapag, to quote the scriptures na ating tinitingnan, sa hapag ng mga demonyo, particularly in verse 21. Meron tayong alliance, meron tayong covenant relationship. We can never have two. We can only have one. And that one is the best one, incomparable to anything, and that is the Lord Jesus Christ. So sana, ating suriin ang ating mga sarili habang nilalakbay natin ang teksto upang sa ating pagsusuri at paghingi ng tulong sa Diyos na tayo tulungan na linisin tayo sa ating mga Diyos-Diyosan, sa ating pakikibahagi mamaya sa banal na hapunan, ay makabahagi tayo ng may malinis na konsensya, malinis na budhi, dahil hindi pwedeng tayo habang nakikibahagi sa hapag ni Kristo ay may mga itinatago na mga Diyos-Diyosan o pinangahawakan pa din ng mga Diyos-Diyosan sa ating mga puso. Kaya nga po mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang pakikibahagi kay Kristo sa banal na hapunan ay di pwedeng may pakikisalo sa hapag ng Diyos-Diyosan. Ang pakikibahagi kay Kristo sa banal na hapunan ay di pwedeng may pakikisalo sa hapag ng Diyos-Diyosan. Dalawang bagay po ang ating titingnan mula po sa ating mga talata ngayon. Ang una po, ang pagtatalikod ng sarili sa pakikibahagi sa demonyo. Ang pagtatalikod ng sarili sa pakikibahagi sa demonyo. At ang ikalawa, ang pagbubukod ng sarili sa pakikibahagi kay Hesukristo. Ang pagbubukod ng sarili sa pakikibahagi kay Hesukristo. So talakayin po natin yung una, ang pagtatalikod ng sarili sa pakikibahagi sa demonyo. So medyo masakit sa tenga, sa tingin ko, yung first point natin. Ayaw natin minsan makarinig ng mga salitang demonyo. Dahil sa Tagalog, pag sa Tagalog minsan parang ang sakit talaga sa tenga. Pag English, okay lang, demons. Demons. So, pero, makikita natin dito that this is, as strong as the language may be, pero ito yung mga kataga o salita na ginagamit ni Pablo dito sa ating mga talata. For several instances, mapapansin natin na yun yung isa sa mga bagay na talagang pinapaalala ni Pablo, pinapakita ni Pablo sa mga taga-Korinto para hindi lamang sila padalos-dalos sa paggamit nila ng kanilang kalayaan. Going back to 1 Corinthians chapter 8, nakita natin na isa sa mga bagay na inaabuso nila bilang kalayaan o paggamit ng liberty nila sa Panginoon ay yung wala silang pakialam kung may ibang nakakasaksi at marami pang iba na sila ay kumakain ng mga karne and so on. Pero alam naman din natin that at the same time, hindi man ibig sabihin nito na may kabuluhan yung mga Diyos-Diyosan na kung saan ay iniaalay yung mga karneng binibili sa palengke. In a sense, they have no choice
Kasi lahat ng mga ibinibenta sa palengke ng mga karne ay talagang pinadadaan sa mga ritual na somehow sa tingin ng mga pagano ay pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan. So, sinasabi dito ni Pablo, nung hinihimok niya, and I shall explain later on, kaya nakabanggit ko nung 1 Corinthians 8, hindi tayo pwede maging conclusive sa 1 Corinthians 8 lang, we have to look at 1 Corinthians 10 to have the perfect balance, yung biblical balance ng mga bagay na ito. Unang sinabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal ko, ito'y bahagi ng pag-express ng pagmamahal. Ito yung lagi nating tatandaan. Nakakarindi minsan para sa iba na sila ay sawayin at babalaan na lumayo sa mga Diyos-Diyosan na nananatili sa ating puso. But nevertheless, no matter how other people, even fellow believers would perceive it, it is still an act of love. Basta yung paghihimok ay talagang mapagmahal, may gentleness na kaakibat, may pagkamala Kristo sa pagpapahayag at pagsasaway. Paano man natin i-perceive, paano man i-perceive ng ibang tao ito, wag mong pakialaman ng buhay ko and so forth and so on, but nonetheless, this remains as an act of love. We can never let people, especially Christians, run around and keeping idols in them. Kaya isang act ng pagmamahal at biyaya na paalala sa bawat isa, layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Beloved, flee from idolatry. Mga minamahal ko, ika ni Pablo, matitigas man ang ulo nyo, mga minamahal ko, layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At kinakausap ko kayo as sensible people. In English translation, kinakausap ko kayo bilang matitinong tao. Bilang mga tao, bakit matitino? Believers are expected to know better. Believers are expected to understand what, or to accept even, what non-believers would not accept. Kinakausap ko kayo bilang, sa madaling salita, sinasabi ni Pablo, mga taga-Korinto, kinakausap ko kayo bilang mga pinagpalang tao na binigyan na ng karunungan ng Diyos. Inaakay ng banal na Espiritu. In a sense, alam nyo na mga bagay na to. Pero hayaan nyo ipaalala ko sa inyo, bilang pagmamahal sa inyo, layuan ninyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ko kayo minamaliit, hindi ko kayo kinakausap na parang kayo mga mangmang, mga inutil at iba pa. Kinakausap ko kayo bilang matitinong tao. At kayo na ang humatol sa sinasabi ko. Ito yung tinatawag natin na persuasion. Hindi niya isinasalpak sa lalamunan nila. Tama ba? I want you to think, the Christian faith, though confrontational, but the Christian faith is a thinking faith. The Christian faith is a faith that examines what's being brought to them through the lens of the Scripture. And the Christian faith is giving each other time to really think and meditate upon it and be persuaded. Kayo na ang humatol sa sinasabi ko. Pero bago tayo dumako doon sa kanyang rhetorical question, dahil doon ako sa bigla sa paalala ng banal na hapunan, alam nating banal na hapunan ay isa sa mga bagay na talagang ibinibida dito ni Pablo kasi nagbabanal na hapunan lahat ng mananampalataya. Covenant sign yan eh. Pero sinasabi niya, kung kayo ay nagbabanal na hapunan, dahil lahat ng mananampalataya ay nagbabanal na hapunan, at tayo ay nakikibahagi sa iisang tinapay, iisang kopa, tayo ay iisang komunidad ng Diyos, kaya nga muli niyang ibinalik sa mga taga-Israel bilang halimbawa nung nakaraang komunidad ng Diyos sa bayang Israel in verse 18. Ang hinihimok dito ni Pablo ay huwag tayong makibahagi sa demonyo, huwag tayong makibahagi sa iba't ibang klase ng bersyon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kailangan meron tayong aktibong pagtalikod. Kaya nga ang ginawa natin sa ating punto ang pagtatalikod ng sarili. It's not a one-time thing. It's a progressive thing. It's a lifelong thing. Tayo ay tatalikod parati dahil tayo laging tutuksuhin na tayo ay magpatangay ng magpatangay sa mga Diyos-Diyosang nananatili sa atin. At sabi nga ni Calvin, the human heart
is a perpetual factory of idols. Sa inyo, ibahagi ko rin yung insight ni Richard Baxter from his book, The Practical Works of Richard Baxter. The heart may make an idol where the eyes see none. Kahit wala kang nakikitang pwede maging prospect of idolatry, ganoon ang depravity ng tao. Although hindi na tayo totally depraved as believers, pero mayroon tayong tinatawag na partial depravity dahil may remaining sin. But we are still able to make idols even though we don't necessarily see any prospect. Hindi lalo na pag may prospect tayo ng idolatry na namamataan. But be warned, yun yung sinasabi ni Richard Baxter. Let's be warned that the heart may make an idol where the eyes see none. Sinabi rin ni Richard Baxter sa parehas na aklat, idolatry is any inordinate delight or confidence in worldly things. Paul's command to flee from idolatry means flee not only from pagan temples, but from every affection that set itself as a rival of God. At yun ang ginagawa ng mga Diyos-Diyosan. Siya'y nagiging karibal ng Diyos. Mas tinatangi natin at tayo, dahil tinatangi natin yung mga ganoong Diyos-Diyosan, ay nalilid tayo sa pagkompromiso. Pero nais pa rin nating ma-identify bilang kabahagi ng komunidad ng Diyos. So, anong ginagawa natin sa mga panahong ganon? Nakikibahagi tayo sa mga bagay ng Diyos habang tangay-tangay pa rin natin ang mga Diyos-Diyosan natin. But if people can be deceived, we can deceive the people around us, but God cannot be. Yun yung sinasabi dito ni Pablo. Kaya nga sa verse 22, ang kanyang dalawang rhetorical question, ibubunsod ba natin sa panibugho ang Panginoon? Mas malakas ba tayo kaysa Kanya? Una, are we stronger than Him? The answer is automatic no. And He is capable of knowing even if other people won't. Pero at the same time, tayo ba talaga ay magpapaningas ng paninibugho ng Panginoon? Are we really so eager to provoke the jealousy of God? Kung mayroon mang may karapatang magselos, ang Panginoon yon. At pag siya ang nagselos, ang ating Panginoon hindi nagkakasala, hindi masama pag siya ang nagselos. Una, in terms of creation, siya ang lumikha sa atin. Revelation 4:11, bakit tayo nilikha? For Himself. In redemption, lalo na. We have sinned, we've lost our value, we were purchased by Christ. Hindi na tayo dapat alipin ng sinuman o anuman. Yun yung nais sabihin dito ni Pablo. Laging sinasabi ni Pablo, simula verse 18, tingnan ninyo ang Israel ayon sa laman, kasi ayaw niyang maging kagaya ang mga taga-Korinto ng mga pagkakamali ng mga Israelita. Sa halip na marami sana sa kanila ang makarating sa pangakong bayan o sa pangakong lupain, the promised land. But many of them did not. They fell in the wilderness. Pinuksa sila sa halip na tuluyang makarating sa ipinangakong lupain ng pangako sa kanila. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga alay ay kabahagi sa dambana? So kung linawin ito magsinasabi dito ni Pablo, noong nakaraan, nung tayo nasa 1 Corinthians 8, binanggit ko na pagdating sa pagkain ng mga karne o anumang pagkain na inaalay sa Diyos-Diyosan, the short answer kung pwede ba natin kainin yun o hindi is pwede. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Subalit, pagdating sa 1 Corinthians 10, hindi ganun yung mismong konteksto sinasabi ni Pablo. Ang ginagawa dito ng mga taga-Korinto is this. Kasi balansehin natin para hindi tayo malito. In verse 25 to 28, na Lord willing ating itatakil. Hayaan yung basahin ko muna. 1 Corinthians 10, 25 to 28. Kainin ninyo ang lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ng walang pagtatanong dahil sa budhi. Alam natin na lahat ng binebentang karne doon, di ba? Inialay sa Diyos-Diyosan. Pero sinabi dito ni Pablo, kainin nyo ang lahat ng pinagbibili sa pamilihan ng walang pagtatanong dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Kung anyayahan kayo ng isa sa mga hindi sumasampalataya at nais ninyong pumunta, anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo ng walang pagtatanong dahil sa budhi. Kumbaga hindi mo na itatanong, yan ba inialay sa Diyos-Diyosan o ano? Basta kung anyayahan ka, go lang. Huwag na daw magtanong. Sunod,
Sinabi rin dito ni Apostol Pablo ay, ngunit kung may magsabi sa inyo, yun nga lang, inanyayahan ka, tapos nakaupo na kayo sa lamesa, bilang sinabi, ay, yan ay ano, kaya namin yan niluto ay dahil yan ay paggunita namin kay fill in the blank, name the idol. Anong gagawin mo? Sabi ni Pablo, para sa budhi niya, hindi para sa budhi mo, wag mo ka na kumain. Bakit? Kasi, baka isipin nila, na bagamat ina-identify mo na ikaw ay kay Kristo, ay nakikibahagi ka sa kanilang Diyos-Diyosan. That you're recognizing their idol, their God, which is non-existent, as also the true God. Nakuha nyo ba yung context? Ang dito, sa 1 Corinthians 10, 14 to 22, ang context nito is yung pagbabalanse nun. Hindi tayo pwedeng aktibo. Nagets nyo? Aktibo na nakikibahagi sa mga Diyos-Diyosan. Kasi wala nga silang choice, kagaya na banggit ko kanina, lahat ng ibinebenta sa pamilihang karne, inialay sa Diyos-Diyosan. So wag mo na itanong. Kung ibinebenta, bilhin mo, pag sinabi bigla, ay inialay sa Diyos-Diyosan, ay hindi ko na po pala bibilhin. O kaya sa hapagkainan, ay, kung sa ating modernong panahon, ay kami po ay kaya naghanda ay dahil para sa patron namin yan. Ay, kahit nakaupo ka na. Sorry po. Pero kung wala namang ganun, go lang. Kain lang. Ano, nakukuha niyo yung balanse? Nakukuha niyo po yung balanse. So, sinasabi dito ni Pablo, hindi tayo pwedeng aktibong nakikibahagi. Lalo na kung may matitisod. Pero, hindi natin ito nililimitahan sa mga bagay na may kinalaman lang sa pagkain. In every text, there's always an extended application of these things. Idolatry has many forms. Idolatry has many forms. Sinasabi dito ni Pablo, iba sabi niya, ano nga ang ibig ko sabihin, verse 19, na ang alay sa mga Diyos-Diyos ay may kabuluhan? Alam natin wala. Because they're non-existent. O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. So that's not the point. Sa halip ang mga bagay na iniaalay ng mga pagano, iniaalay nila sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw nating ang ating reputasyon bilang isang mananampalataya ay makita ng iba, kapwa man mananampalataya o hindi, na tingnan ito bilang tayo ay nakikibahagi pa rin sa mga bagay ng demonyo. Sabi ni Pablo, at ayaw kong kayo maging kabahagi ng mga demonyo. Kaya yun yung first point natin, ang pagtatalikod ng sarili sa pakikibahagi sa demonyo. And then he goes on to say, hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. This is talking about the Lord's Supper. Ngayon, habang tinitingnan natin itong mga bagay na ito, ating suriin ang ating mga sarili. Ito'y sana'y makatulong sa atin. Kung ikaw ay desididong makibahagi sa banal na hapunan maya-maya lamang, mayroon ka bang ginagawang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Alaman ito ng mga tao sa paligid mo o hindi, at marami pang iba. Ipinapakilala mo ba ang iyong sarili bilang isang tunay na mananampalataya habang alam ng Diyos na ikaw ay tila may dalawang hapag na kinakainan? Makikibahagi ka sa hapag ng Diyos, sa hapag ni Kristo, subalit sa iyong puso may ibang hapag ka na kinakainan. Hindi tayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Eventually, Lord willing, in 1 Corinthians 11, particularly in verses 27 to 32, makikita natin yon doon, pag in-expound natin, na pinagbabawal, kaya mahalaga yung pagsusuri ng ating sarili, na tayo ay makibahagi sa banal na hapunan in an unworthy manner. At may kaakibat na disiplina ang Diyos sa bawat isa na makikibahagi ng banal na hapunan nang walang pagsusuri ng sarili, walang tamang pamumuhay kay Hesukristo, o di kaya naman kagaya nito, may iba pang tinatangi maliban kay Kristo, na bagamat naroon pa rin nais ipakilala ang ating mga sarili identified with Christ, and yet, the way we live, ay tayo ay medyo merong pagsamba
sa ating mga Diyos-Diyosan. At alam nyo kung bakit nahuhulog sa ganito padalos-dalos sa mga taga-Korinto? Dito natin makikita na minsan nabubulag tayo na sumasamba na pala tayo sa mga Diyos-Diyosan dahil kating-kati tayong lugurin ang ating laman. Dahil tayo kating-kating lugurin ang ating laman, hindi na natin, kumbaga, minsan napapansin o minsan hindi na natin pinapansin, wala na tayong pakialam na tayo pala'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito ang ginagawa ng mga taga-Korinto eh. Bakit? Pag mayroong tinatawag na mga pagan rituals na involve ay mga pagkain, aabusuhin ng ibang mga taga-Korinto, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Maganda yung talatang yon. Pero inaabuso nila, bakit? Kasi ang sasarap ng pagkain nakahain. Ang gagawin nila? Kakain ako, wala naman yan eh. Ano nangyayari? Pinag-iisipan sila ng mga tao na sila naglalakbay sa dalawang ilog. Nakukuha nyo yung punto? Bakit kating-kati silang pagbigyan ng laman? Kaya sinabi ni Pablo, the chapter prior to this, dinidisiplina ko ang aking katawan, I beat my body, hupupiazo. Pinagkakaitan ko ang aking laman at pinapasunod ko ito sa akin. Hindi siya ang sumusunod sa kanyang laman, sa halip pinapasunod niya sa kanya ang kanyang laman. Sa ating mga buhay, may mga ganyan tayo na mga pagkakataon. Isipin natin sa ating mga sarili, Panginoon, tulungan mo naman akong makita. Parang yung ginawa ni David sa Psalm. Examine me if there's any way that is unpleasing within me. Ano yung mga bagay na kating-kati tayo malimit na alam nating kasalanan at pagsamba, isang bersyon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, na lagi na lang natin pinagbibigyan na tayo kumukompromiso sa ating Panginoon, pero gusto pa rin nating ma-identify na tayo ay kay Kristo. We want the title, we want the name, we want the community, but we live like pagans. Maybe not in action, but in affection. At marami pang iba. Natangi ang Diyos lamang usually ang nakaalam. Sabi ni John Owen, dun sa kanyang works, the works of John Owen, hindi ka maaaring magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa Diyos sa kanyang hapag habang ibinubukas mo ang iyong kaluluwa sa mga katunggaling bagay na pinagtitiwalaan o kinagigiliwan mo. Isa yun sa mga bagay na naisabihin ni John Owen. Sa kanyang aklat naman, John Owen pa din, from his book Indwelling Sin, we are always in danger of setting up idols in the heart, and fellowship with Christ will not stand with the cherishing of such rivals. At siya pa rin, mula naman sa kanyang aklat, The Mortification of Sin, and I quote in Tagalog, ang lahat ng bulaang pagsamba ay nagtatatag ng pakikipag-ugnayan sa ibang Panginoon. Kaya't kailangan talikuran ng mga banal ang anumang humihingi ng katapatan ng kaluluwa bukod kay Kristo. As we come to the table later on, I encourage everyone, mga minamahal na tupa ng Panginoon, tayong lahat, habang pinakikinggan nyo ang rest ng sermon na ito, pagganahin natin ang ating mga isip din. Tingnan natin ang ating mga sarili sa salamin ng mga talata na nakaharap sa atin ngayon. Kung hangad na hangad mong makibahagi sa hapag ng Diyos maya-maya lamang, pagsisihan mo na ngayon pa lang at hihingi ng tulong sa Diyos ang iyong pakikibahagi sa ibang hapag, sa iyong puso o sa ating puso. Sabi ni Thomas Watson, to come to the Lord's table while toying with idols is to provoke God's holy jealousy, just as Paul says. Nais nyo bang udyukin ang pagsiselos ng Diyos? Alam nyo, sa isang relasyon, diba? Lalo na sa relasyong mag-asawa, isa sa mga bagay na pinapangalagaan ng mag-asawa sa isa't isa, ayaw nilang magkakaroon ng mga hindi magandang dalahin sa puso ang kanilang asawa. At isa sa mga bagay na pinag-iingatan nila ay yung kanilang asawa ay may pagsilosan. Tama ba? Kaya ang mga nasa relasyong ganoon,
ay talagang maingat sa kanilang pakikitungo sa ibang kasarian. Yun ay normal at tama lamang na gawin yun. Bakit ayaw natin na tayo ay magkaroon ng mga bagay kung kayo ay nasa ganoong klaseng relasyon na ngayon na kung saan ay magdudulot ng paninibugho ng inyong asawa. Ang Panginoon ay ang asawa ng iglesia. Huwag nating ibunsod ang paninibugho ng ating Panginoong Hesukristo that as we shall see later on sa second point, aalalahanin nating tumubos sa atin, namatay para sa iyo at para sa akin. Thomas Watson again, idolatry is spiritual adultery. It provokes God's jealousy. As a husband will not endure a rival, so God will not endure that we bring a divided heart to His worship. Again, Thomas Watson, to flee from idolatry is not only to avoid images of wood or stone, but to cast out all idol lusts that would steal away our heart from God. And again, Thomas Goodwin, Christ will not share His table with another. Communion with Him requires the heart to be single and undivided. To partake of the Lord's table while granting fellowship to idols is to deny the covenant sealed in Christ's blood. And finally, si Richard Baxter, Christ will not be served in competition with the world. The tables of Christ and idols are contrary from each other. Harinawa sa ating pagtingin sa mga unang bahagi itong ating mga talata ay mahimok tayo na tayo ay tumalikod patuloy. Umpisahan na natin ngayon sa ating pakikibahagi sa demonyo. Tandaan niyo yung sinabi rito na ang pakikibahagi sa mga Diyos-Diyosan ay pakikibahagi sa demonyo. Nasa verse 20 yun. Hindi sa halip ang mga bagay na iniaalay ng mga pagano, iniaalay nila sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At ayaw kung kayo'y maging kabahagi ng mga demonyo. Alam niyo yung word, bago tayo tumawid sa ating sunod na punto, yung word na participation sa English or partaking. Dalawang participation ang pinag-iiba dito ni Pablo eh. It's either participation in demons or participation in Christ. Hindi pwedeng sabay, hindi pwedeng parehas. Kaya tumawid tayo dun sa ikalawa. Kung tinignan natin kanina, dapat tayong tumalikod sa pakikibahagi or participation sa mga demons. Tumawid naman tayo dun sa ikalawa, which is the positive one. Ito yung grace. Ito yung grace dito. The first one is conviction, which is also grace. Conviction of sin, ito naman yung invitation of grace. The invitation of grace is this, ang pagbubukod ng sarili sa pakikibahagi kay Jesucristo. Dahil tayo inaasahan na sumasamba na sa tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo at sa pakikibahagi sa banal na hapunan, kagaya ng mga taga-Korinto at iba pang mga mananampalataya sa kasaysayan, sana mas lalo nating i-cherish yung Lord's Supper sa paalalang ito. Ang paalala ay ginawa ni Pablo sa pamamagitan ng isang tanong, a rhetorical question or rhetorical questions. Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, kaya natin kinoconsecrate ang elements di ba? Ang kopa ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi ba ito'y pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito'y pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Isn't this partaking? Isn't this participation in Christ? Both in His body and blood. His body was broken. His body was hurt. Bakit? Dahil siyang tumanggap ng parusa natin, His blood was shed. Because the wages of sin is death. And that shed blood is the seal of the new covenant. Kaya nga lagi sinasabi, this is the new covenant in my blood. Sa aking dugo. Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito yung pakikibahagi sa katawan ni Kristo sapagkat may isang tinapay? Sa madaling salita, may isang katawan, katawan ni Kristo, at tayong marami ay isang katawan. Christ is our head. We are the body of Christ. We are the church of Jesus Christ. Wala namang maraming katawan si Kristo. Isa lang.
na tayo ay isang komunidad. Sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi. The Greek word is koinonia. Doon natin kinuha yung word na communion. Kaya pag tayo ay nagko-koinonia or communion, dalawang communion na nagaganap. Communion between a believer with his fellow believers in the supper of the Lord, and the communion of those believers in communion with each other with the Lord. Kaya ayaw din ni Pablo na tayo nakikibahagi sa mga Diyos-Diyosan kasi he does not want us to be in communion with demons. The Lord wants us to be in communion with Himself as we are in communion with each other. At yun yung ating kailangang tandaan dito. Bakit? Ano ba ang ating inaalala kapag tayo ay nakikipag-commune sa isa't isa at sa ating Diyos, kay Kristo particularly? Kapag banal na hapunan. Sa 1 Corinthians 11, inaalala natin ang kanyang kamatayan, inaalala natin ang kanyang muling pagparito, at sa pamamagitan noon, inaalala natin ang katuparan ng bagong tipan sa pamamagitan ng mga paalala na iyon. Ay ang ating mga pagmamahal sa ating Panginoon by way of celebrating it through the Lord's table ay nagniningas. Pinapaalala sa atin yung katuparan, at dahil natupad ang bagong tipan, yung katuparan ng kanyang muling pagparito ay magiging tiyak. Dadatnan tayo ng ating Panginoon. Tayo ay kanyang ninanais mapuntahan balang araw sa kanyang muling pagparito, kung kailanman mangyari yon. Buhay ka pa man ng mga panahon yun o hindi na. Ang comparison dito ay ang buhay at tunay na Diyos at ang mga Diyos-Diyosang hindi naman talaga nag-i-exist. Ang buhay at tunay na Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay nagdala sa iyo ng tunay na katwiran at kaligtasan kumpara sa mga ating iniidolo sa ating mga puso na nagdadala sa atin sa kapahamakan. That's always the contrast. Ang pagbili sa iyo ni Kristo, ang pagkupkup sa iyo ng Diyos dahil kay Kristo, ang pagdurusa ni Jesucristo sa krus, na hanggang ngayon ang imbitasyon upang makamtan ng kaligtasang pinurchase ni Christ, ay iniaalay pa rin at iniaalok sa mga hindi pa sumasampalataya kung kayo magsisisi at sasampalataya sa Kanya. At isa sa mga bagay na talagang ginawa ni Kristo sa Kanyang kamatayan sa krus at muling pagkabuhay sa Kanyang matuwid na buhay, ay ibukod ka para sa Diyos. Dati nakabukod ka sa Diyos, ngayon ibinukod ka sa Kanya. You are set apart for Christ, you are set apart for God, no longer set apart from Him, but set apart for Him. Kaya tayo ay kung mayroong dapat aktibo at patuloy na pagtatalikod ng sarili sa mga Diyos-Diyosan, dapat tayo ay may pagbubukod, progressive din to, ng sarili sa pakikibahagi kay Jesucristo. You've been set apart for Christ. Set yourself apart for Him. Have your affections directed by the setting apart of Jesus Christ. Kasi hindi lamang ito basta simbolo o kaya naman ritual ng mga Kristiyano. Sabi ni John Calvin from his Institutes of the Christian Religion, Christ is present in the supper, not by imagination or thought, but in reality and truly, so that there we enjoy Him whole. Nandun yung presensya ni Kristo. Hindi sa elemento o sa mga kasangkapan, ngunit dun sa pagdiriwang mismo. Pinapaalala nga natin tayo, iniaakit niya sa kanyang trono. Naroroon siya ang kanyang presensya. John Calvin pa rin from the same book, it is not a naked or empty sign which is offered in the supper, but the truth itself is present with the sign. He goes on to say, the sacrament is a mirror where we may contemplate Christ crucified for us in order that we may rejoice. Ko-contemplate natin si Kristo, present si Kristo, ko-contemplate natin bilang iglesia si Kristo. Saan ka dinala ni Kristo? Ugnayan sa tunay na Diyos. Saan tayo dapat tumalikod dahil sa ginawa ni Kristo? Ugnayan sa mga hindi tunay na Diyos. Sa mga Diyos-Diyosan
natin. John Calvin pa rin, in the supper, Christ becomes completely ours and we become His. The sacrifice by which Christ reconciled us to God is a single one, accomplished once for all. The remembrance of it is commanded us in the supper, not its repetition. Hindi natin inuulit ang kamatayan ni Kristo. We commemorate it tuwing naglo-Lord's Supper tayo. And finally, si John Calvin pa din, in the supper, the Lord not only recalls to our memory the benefits of His death, but also makes us partakers of it. Kabahagi tayo ng benepisyo ng kamatayan ni Kristo, hindi lang pag-alala, ngunit pag inaalala natin, lagi niyong tatandaan na matay na si Kristo para sa akin. Sabi nga ni Charles Spurgeon, look to the cross and hate your sin, because it is our sin that brought our beloved there. Ano bang aalalahanin natin sa ating pagdampot ng mga kasangkapan? Christ crucified. I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Matatapusin kong bahagya dito sa notion na ito. There's a sense that we could understand. Hindi ko ito sasabihin to compromise. Hindi yun nais kong sabihin. There's a sense that we could understand. We could understand the struggle, because the struggle is lifelong. And sometimes the struggle is intensified pagdating sa mga bagay na ito. At may dahilan kung bakit kahanay ng sexual immorality, ang idolatry is kahanay din pagdating sa pag-flee. Sabihin, napakadelikadong bagay na makipaglaro sa mga nananatili nating mga Diyos-Diyosan. Hindi natin yan hinaharap. Yan ay ating tinatakbuhan. There's a sense that we could understand dahil dyan lagi umaapila ang diablo sa atin. He appeals not based upon the things that we're not interested of. He appeals based upon the things that we're already desiring sinfully. Pero ang panghihimok na nais kong gawin bago tayo dumako sa banal na hapunan is mag-struggle tayo. Sa madaling salita, lumaban tayo. Magkaiba yung basta-basta lang nagpapatangay sa tunay na lumalaban. Ang tunay na lumalaban pwedeng minsan mapatumba. Pero ang direksyon ng kanyang buhay sa pagprogreso. Dahil pare-parehas tayo ditong may pribilehiyo to be identified with Christ. We are part of His body. But be really identified with Christ. Not just nominally. But wholeheartedly. Para oras na tayo tawagin mga Kristiyano na nakikibahagi sa hapag ni Kristo, tayo ay mga tunay na Kristiyano. Hindi tayo natatagpuan sa hapag ng iba. And I don't mean literal. It could be sometimes literal. But in generally speaking, nawa hindi tayo matagpuan sa ibang hapag ng mapanibughong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Upang sa lahat ng pagkakataon, alam nating tayo kabahagi ni Kristo. Nagsasama-sama man tayo o sa mga panahong nag-iisa tayo. Tayo ay kabahagi ni Kristo. At ito ipagdiriwang natin ngayon sa pamamagitan ng pinagputol-putol na tinapay at ng kopa bilang isang iglesia. Sana ma-enjoy natin yung ating koinonia sa mga oras na ito, yung ating communion as a church with the Lord Jesus Christ. At sana mga bagay na ito sa pag-alala natin ng Ebanghelyo na maglilinis sa ating mga nananatiling Diyos-Diyosan ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. So kayo po ay inaanyahan kong sumama sa aking manalangin, then afterwards tayo po ay magsuri ng ating sarili
bilang paghahanda po sa pakikibahagi sa banal na hapunan. So let's pray. Maraming pong dakila at mabuting Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga bagay po na iyong muling iniharap sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng lifelong and aktibong pagtalikod sa aming mga Diyos-Diyosan. At tulungan niyo po kami na magkaroon ng lifelong at aktibong pagbubukod ng aming mga sarili sa pakikibahagi sa iyong anak na si Jesucristo. Sa pamamagitan po ng mga kasangkapan ng biyaya, kabilang na rin po ang banal na hapunan. Tulungan niyo po kami mag-struggle talaga, Panginoon, to really fight, na kami talagang magkaroon ng disiplina sa aming sarili by way of self-denial, na nakarely po sa iyong biyaya. Sinabi mo naman po, Panginoon, na lahat kalakip ng bawat tukso ay ang mga paraan ng pag-iwas. Dahil tapat ka na nagsabi, kami po ay sumasang-ayon at nagtitiwala. Sana sa mga oras na ito, suriin namin talaga ang aming mga sarili sa pakikibahagi sa banal na hapunan. At hari nawa sa pakikibahagi po namin ngayon, makatulong din po ito upang kami patuloy na makaiwas sa aming mga Diyos-Diyosan, patuloy na tumalikod. At sa halip ang aming talagang allegiance, Panginoon, ang aming pakikibahagi lamang ay sa hapag po ng aming Panginoon sa Kristo. Kami po iyo at iyo lamang, Panginoon. Huwag niyo po kaming hayaang maagaw ng iba. Maraming pong salamat o aming Panginoong Diyos. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. So let's examine ourselves, mga kapatid, as we prepare in partaking of the Lord's Supper. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.